Guys, ayan. So, ako ulit si Auntie Arlene. So, sagutin natin yung tanong nating sisi na saan daw ba makakabili ng SIM card? Pwede daw ba sa airport? At paano daw mag-registered nung SIM card sa data ba yun? Tama pa yung pagkabasa ko, sisi. Sorry ah. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So, yun. Sagutin natin yung unang tanong niya kung saan ba nakakabili ng SIM card. Oo, sis, meron sa airport na nagbebenta ng mga SIM card. Actually, sa mga convenience store katulad ng mga 7-Eleven, Chair, tapos ano pa ba yung mga iba. Basta maraming mga convenience store dito, yung mga katulad ng mga 7-Eleven. Pwede kayo doon bumili ng SIM card. Bali, tanungin nyo kung ano yung pinakamura nilang SIM card. Usually, yan ay StarHub at saka Singtel. Yung SIM card parang Smart and Globe, gano'n sa atin sa Pinas. So, yun. Bali, ang advice ko lang pagka bibili kayo sa airport, meron kasi doon na pwede kang makabili, pero mahal kasi yung rate sa airport. Meron kasi doon na parang $35 to $50 yung rate na nagbebenta ng SIM card doon, kasi alam mo naman, airport yan. So, karamihan mga turista, syempre iba yung rate nila. So, yun. So, hindi siya ganun ka-practical. So, pag ganun yung bentahan sa inyo, sisi, masyado pong mahal yun at wag po ninyong i-grab. Pero, hindi ko lang alam kung merong nabibilhan doon ng mga katulad. Hanap kayo ng mga 7-Eleven yung ganun. Kasi doon mura, may tig $15 lang dyan. Nasa sa inyo na lang kung Singtel o StarHub yung bibilhin nyo. Bali, ang tawag dito, ang advantage lang kasi pag Singtel is, yun kasi is mako-connect nyo or makakaano kayo sa Singtel Dash. And the Singtel Dash dito ay medyo kilala. Parang katulad natin yan ng Globe. Ang Globe is, yung tawag doon, yung GCash is powered ng Globe. So, ganun din yun. Yung Singtel Dash is powered ng Singtel na SIM card na company. So, yun. Kaya, yun ang advantage nun. So, pwede pa, kung sabi ko nga, parang GCash, pwede siya maging padalahan. So, parang yung Singtel Dash dito sa amin is pwede mo rin siya maging padalahan sa overseas. Yun lang yung advantage. Pero, magkaiba sila na apps ha. Yung may Singtel mismo na apps, tapos may Singtel Dash din na apps. So, magkaiba yun. Parang may GCash na apps, meron din pang Globe na apps, diba? Sa atin sa Pinas, parang ganun. So, yun. Tawag dito, pagka nag-offer sa inyo na mag-inquire muna kayo, wag agad kayo bibili ng SIM card. Bagay, tatanong nyo muna how much is the Singtel Dash, how much is the Singtel SIM card, the pinakamura, the cheapest one. Then, sasabihin sa inyo, pag sinabi sa inyo $35 or $50, wag nyo lang, wag kayong bumili. Hayaan nyo na lang, baka sa MOM, bigyan naman kayo ng SIM card. Tapos, pagka sinabing $15 yun, pwede na sa inyo kung gusto nyo mag-risk ng 600 pesos. Di, okay lang din naman, kasi ang problema kasi niyan, nandun na tayo na magkaroon ka ng SIM card, makabili ka sa airport, pero pagdating pala ng pag nag-seminar kayo sa MOM, may bibigyan pala kayong libreng SIM card. So, sayang kasi magiging dalawa yung SIM card nyo. Pero hindi rin siya usually sayang, kasi usually nung sa amin kasi dati, ang binigay na nun sa MOM is yung StarHub. Pero yung aking SIM card na gamit ngayon, dahil nga Singtel Dash yung padalahan ko, is Singtel na SIM card. So, okay lang din. Kung dual SIM naman yung sa inyo, pwede kayo magkaroon ng StarHub or parang Smart or tsaka Singtel Dash, Singtel, parang Globe yun. So, pwede naman ganun ang gawin nyo. Bali, ang requirements lang naman yan, kapag sa airport kayo bibili, syempre hindi pa kayo nag-work noon, wala pa kayong working permit. So, ang sa inyo is passport, kasi i-register yun under ng name nyo. So, ibibigay nyo lang yung passport doon, i-scan nila, tapos yun, naka-register yung SIM card under your name. Pero, pagka meron na kayong working permit, so hindi nyo na kailangan ng passport. Working permit yung present nyo, kasi ilalagay ngayon sa under ng pangalan nyo. So, yun, sisi. Kahit sa convenience store, makakabili kayo sa kahit sa mga tindahan, basta itanong nyo lang kung may SIM card silang binibenta. Tapos, kung papipiliin ako StarHub o Singtel, ang gamit ko talaga ay Singtel, kasi nga dahil sa Singtel Dash, dahil kumbaga sa Smart or Globe, ang pipiliin ko is Globe dahil sa GCash, yung parang ganun. Kasi ang Singtel Dash is, dapat ang SIM card mo kasi nun is pang Singtel lang.
So, yung gamit mong, kumbaga yung Singtel Dash na apps is Singtel lang na SIM card ang pwede mong gamitin. Unlike kasi sa GCash, pwede ang Smart, pwede ang Token Text, pwede ang TM, pwede ang kahit na ano, di ba? Pero dito sa amin yung Dash, Singtel Dash is pang ano lang, pang Singtel lang siya ng mga number. So, yun. So, saan naman pwedeng magpa-load or mag-top up, ganon. Guys, ganito ang gawin nyo. Pagdating nyo dito sa Singapore, kung Singtel yung SIM card nyo, may apps ang Singtel mismo na account. Ito, tapos i-download nyo yung Singtel Dash. So, yan, dalawa connected yan. Ang Singtel Dash, pwede kang mag-load kahit anong ano yan, kahit StarHub man yung SIM card mo, or Singtel man yung SIM card mo, maloloadan niya. Ngayon, titingnan mo na lang doon kung ano yung mga gusto mong, parang katulad sa atin sa Pinas. Meron doon na pag halimbawa Globe yung sa'yo, kung ano ba yung pang-internet, nakalagay naman doon, yung makikita mo naman, tas kung magkano yung presyo niya. Same lang din naman din dito, kaso dollars nga lang. So, nasa sayo na lang kung magkano yung ilo-load mo na pang data. Meron naman doon pang data. Tapos, parang katulad sa atin sa Pinas na unlimited for 1 month ang data, tapos 30 minutes call, yung mga ganun. So, same lang din naman dito, kaso dollars na lang siya. Tapos, sa StarHub naman, i-download nyo yung StarHub apps, tapos yung kanilang StarHub prepaid. So, yun, tawag dito, Singtel, i-download yung Singtel at saka Hi apps ba yun? Basta may pang prepaid kasi na Singtel at saka meron pang bali tatlong download mo, yung prepaid ng Singtel, yung prepaid ay Singtel Dash, Singtel apps at saka yung Singtel Dash, yung tatlo yung i-download mo. Kung yung SIM card mo is Singtel, pero kung StarHub naman, StarHub na na apps, and then StarHub prepaid, kasi doon sa prepaid na yun, maano mo kung ma-check doon yung ang tawag doon, yung account mo kung pa-expired na, kung kailan expiration, kasi usually prepaid nga kasi siya. So yun, ganun lang, madali lang siya sis, sa totoo lang. At saka kahit di ka na lumabas ng bahay, makakapag-load ka. Pagka may ATM ka kasi, pwede mo naman pasahan lang or ipasok mo lang, enter mo lang yung account number ng ng ATM mo noon, madideduct na yun. Ganun lang siya kadali. Hindi mo na kailangan lumabas para magpa-load. Hindi po uso dito yung top up ka sa labas, yung gano'n. Yung dito, yung maraming pwedeng pa-loadan. Walang ganun dito. Sa mga convenience store ka papapunta. Tapos meron akong kakilala, may kaibigan ako na nagta-top up siya. Pero kasi siya, nagta-top up lang siya sa mga kakilala lang niya, mga kaibigan namin na mga nauubusan ng load. May message lang yan siya. Pa-top up ako, tapos pagkita na lang tayo sa day off, yung ganon. So, may friend ako na ganon, pero kasi hindi ko siya re-recommend sa inyo kasi nga hindi pa naman niya kayo kilala. So, paano kayo mag-ano ng bayaran, diba? So, yun, naglo-load lang siya pagka dun sa kilala na namin. Pero ako, hindi niya ako niloloadan kasi nga ako yung nakaplan, yung cellphone ko is nakaplan. Sa amo ko yan, silang nagbabayad monthly niyan, wala akong problema, kaya yun. Pero yung iba mga kaibigan namin, yun, pagka naubusan ng data, ng ayun, nagpapaload sa kanya, ganun. So, yun sisi, kaya sana nasagot ko. Pag may tanong ka pa, mag-message ka lang. Tapos yung wag kang magproblema kung saan magta-top up o something lang dyan. Basta as long as may ATM ka na at may laman may pera yung ATM mo, madali na lang yan. Kasi pwede yung, basta mag-download ka ng mga apps nila lang, StarHub apps at saka StarHub prepaid or Singtel apps at saka Singtel or Hi apps ba yun? May ganun, at saka yung Singtel Dash yun. Mas maganda kung Singtel Dash kayo kasi ang Singtel Dash is pwede ka magpadala overseas, pwede kang mag-load sa ibang network, pwede kang gawin mong i-connect sa Apple Pay mo yan, tapos pambayad mo ng mga MRT, ng mga ang daming gamit ni virtual card kasi ang Singtel apps. So may virtual card siya. So parang wala lang tayong physical card pero may virtual tayo. Pwede naman natin yung parang yun yung pinaka pambayad natin or na rin ATM natin online. So yun lang sisi, bye bye. Habol ko lang pala mga sisi, nakalimutan ko kasi ang mga SIM card dito may expiration na mga 3 months lang
Pero may marireceive ka naman ng text pagka hindi mo na-top upan yan o na-loadan within 3 months. So, pagka 4 months niyan, mag-expired na yung SIM card nyo. Ayun. So, baka mamaya maging hindi kayo aware na hindi nyo loadan or top upan yung SIM card nyo kung sakaling, for example, naging dalawa yung SIM card nyo. Yung isa doon na-activate nyo na tapos hindi nyo pinabayaan nyo siya na within 3 months o 4 months. Depende sa SIM card kung kailan yung validity. Pero, may marireceive kayo na chat niya, na SMS niya na your SIM card will be expired on, yun, ganon. So, may i-update naman kayo kung kailan kasi yun usual ang nangyayari pagka dalawa yung SIM card. Minsan nakakalimutan natin top upan yung isa, yung ganon. So, masasayang yung SIM card nyo. Ayun pa naman is under sa pangalan nyo. So, yun, nangyari kasi yun sa akin nung bago nga ako kasi 'di ba 4 months akong hindi naka-day off, so sa bahay lang ako, libre naman ang wifi sa amin. So, kasi hindi naman ako nakakalabas, so hindi ko naman talaga nagagamit yung SIM. So, ang nangyari is na expired siya, yun. Tapos hindi rin ako tumitingin ng message ko. Nung time na yung lesson learned talaga. Nung time na hindi ako tumitingin ng message ko, kasi katwiran ko sino naman magte-text sa akin, ay yung mga amo ko, kasama ko lang din naman sa bahay. Kasi yun nga, kasi nga 'di ba business sila, hindi naman sila mga working na or mga empleyado. So yun, kaya na yung SIM card ko nun na expired. So yun, kaya bago ako nag-day up ako, parang binilan ulit ako ng SIM ng amo ko kasi nga nag-day up ako na expired na yung SIM ko. So yun, kaya kung mabait ang amo nyo, silang sasagot, pero sayang din yun. So nung type ko parang $10 lang yata o $8 yun, way back 2019. So grabe no, biglang tumaas na SIM nila. So yun, na-share ko lang.